Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Duterte pa rin kahit na ano man ang mangyari. Duterte ang pinakamagaling na presidente. Sa laban mo Duterte, kakampi mo ang marami. Noon hanggang ngayon Duterte pa rin kami. Duterte pa rin kahit na ano man ang mangyari. Tingnan natin kung magkakaroon ng program dito, kung matutuloy yung ayon sa permit, no? Yung ano lang, nag-live. Yan po ito, mga ating mga idol na riders. Tara mga kat, support muna tayo dito bago tayo mag-disperse. Ayan po mga babayan, at titingnan natin kung matutuloy yung ayon sa permit, no, na sinasabi niya idol kanina. Although hindi ko pa naman nabasa yung permit, pero sabi niya mayroon na permit na nakuha dito para sa itong gaganapin na ano na ito, itong anniversary ng Age People Power, no? Ayan po, kararating lang natin dito sa lugar. Section 12, Article 7, na kung maluba ang kalagayan, ang head ng ating Pangulo ay kailangan sabihin niya sa taong bayan kung may kakayahan pa siya mamulo sa ating bansa. Base po yan sa saligang batas. Wala po tayong ilalabag. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya sinasabi kung anong kalagayan. Pagka mabigla na lang tayo at magkagulo ang ating bansa kung hindi niya dinidisclose yung kalagayan po niya base sa ating saligang batas. So, yun lang po. Ibigay ko po kay Ka-Eric para so, ito si Oliver. Salita. Salita ka, Oliver. Tama po ang sabi ni Congress Maras. Hindi po natin alam kung anong kalagayan na ating Pangulong. Dahil hindi po nila sinasabi kung ano ang tunay na karamdaman. Ganun din po ang nangyari sa kanyang ama na hindi rin po sinabi ang totoong kalagayan o totoong sakit ni Pangulong Marcos Senior nung panahon po nila. Kaya nga po sinasabi natin, the history anticipated, ibig sabihin po, nangyayari po ang nangyari na ginawa ng tatay niya at ginawa po ng kanyang anak. Kung dito sa pagnanakaw, ayan, kayo po, wala pa ang ating mga mata kung ganong kalaki na ang nawawala sa kabalang bayan. Ano
ngayon. Pilit po nilang sinasalita at pinapakita sa taong bayan na tayo ay may pag-asa pa. May pag-asa pa po tayo, ha? Wala na tayo dahil tayo ay palubog na. Ayan po, pinapakita na ng mga media po sa ibang bansa na hindi na po natin kaya. Ang dollar, napakataas na. Yung bigas, magkano na po ngayon? 57, 58, halos $1. O, 60 na po. Nasa na po ang 20 pesos na bigas na sinasabi na. At nag-alat pa po siya ng budget. Pero ano nangyari? Wala. Lahat po ng sinasabi ni Pangulong BBM ay kasinungalingan. Pero lahat po tayo nagsasabi ng katotohanan. Lahat po tayo ay binabaliwala at binabaliktad. Kahapon nagsalita po ang 18 Marines na nagsasabi po kung ganong karami at ganong kalaki at ganong karaming mga bagahe na dinadala nila sa iba't ibang lugar, especially kay Pangulong BBM. Ilang bilyon po yun. So, lumalabas po talaga trilyon ang nawawala sa mamamayang Pilipino. Ngayon nasa na po si Juan de la Cruz na gustong makapag-aral ng libre ang kanyang anak. Libreng pag-aaral, libreng hospital, libreng panganganak. Kayang-kaya ng gobyerno kung gugustuhin. Samantalang sila, habang tayo tinabaha ang buong Metro Manila, NCR, sila naman po, pinabaha ng yaman. Bili rito, bili ron. Nasa na po yung mga pera na sinasabi po nilang pinagbenta ng mga sports car. Ba't hindi po natin isigay yan, ipagpatayo ng ospital at itulong sa mamamayang Pilipino, sa mga may cancer patient, pumipila. Alam niyo po ba yun, kami mga kamag-anak po tayo, di ba? Grabe po sila pumila. Kapag kahaba-haba, tapos ano nangyayari po? Lumapit ka kay congressman, lumapit ka kay mayor. Kaya ayan po, magpapatunay na 40 years in the making na hanggang sa ngayon, patuloy tayong niloloko. Niloko na tayo ng tatay, niloko pa rin tayo ng anak. Ayan po, magpapatunay na 40 years tayong niloloko ng mga Marcos. Marcos, pangap, Marcos, resign, Marcos, panloloko. Yan. Okay. Mga kababayan, binigyan po tayo ng 15 minutes ng ating mga kapulisan. Kaya sabay-sabay po natin itaas ang ating kamao. Kaliwa man o kanan, pwede na. Wala namang kulang ito, sabay-sabay yung sundan. Ang panawagan ni Ka Eric na Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Okay, sampol. Taas kamao, everybody. Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Parang hindi maramdaman daw. Dapat nandun yung galit. Nandun yung paninindigan. Okay, sabay-sabay tayo bago ang ating huling tagapagsalita mula sa Riders Group at former youth leader sa Quezon City, Mandaluyong. Tama, Mandaluyong. Okay. Sabay-sabay ha. Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Bago po ang ating pag-awit ng bayan ko ay ang isang youth leader dati dito sa area ng Mandaluyong at naging leader ngayon ng mga Riders Group in support of good governance. Ikaw na brother, magpagkilala.